Namaskar, India, and mabuhay Pilipinas. Ayan, eto na nga. Napaka-excited ko today dahil eto na sa wakas natupad na ang aking pangarap. Yung pangarap ko pa na nasa Pilipinas pa ako na mabisita ko talaga once man lang yung Taj Mahal dito sa may India. And ito na nga, sobrang excited ko for today kasi sa wakas nagkatotoo na yung mga pangarap natin. And aminin man natin o sa hindi, nung tayo nag-aaral pa, high school, college, gano'n, kapag sa mga geography natin, 'di ba? Kapag name-mention yung, country na India, yung una agad na pumapasok sa isipan natin is itong Taj Mahal na 'to. Ito yung symbol talaga ng India na pumapasok sa isipan natin. And sasabihin ko talaga sa inyo guys, mauubusan kayo ng adjective, word na adjective na i-describe sa kanya kapag makita mo siya sa malapitan, yung mahawakan mo siya, yung makita mo talaga siya sa personal talaga kung gaano siya ka mesmerizing yung yung pagkagawa niya at kung gaano talaga siya ka napaka-elegante talaga niya. Ayan, sobra-sobra akong natuwa at that time na sa wakas eto na ako, natupad ko na yung isa sa mga bucket list ko na kailangang mapuntahan bago man lang tayo tumanda sa mundong ibabaw. Uy, kaya ayan, so ito na nga, ang dami-dami na namin dito. Umaga pa 'to, wala pa 'tong 6 o'clock in the morning. And usually, mga foreign tourist talaga yung umagang-umaga pa lang, andiyan na. Kasama na din ako diyan. And nagpunta ako ng 5 o'clock in the morning kasi nga sabi nung mga nakasabayan ko din, dapat daw maaga kaming pumila. Iyon nga, pagpunta ko talaga dun sa may pilahan, ang haba-haba na ng mga pila. And yung pila pala is puro mga foreigner yung nakapila dun. Wala man lang ako nakitang local dun. Uy, kasi sabi ng mga local siguro, nako, sila usually pumupunta ng mga 8 na, 9, ganyan, mga 10 na. And usually mga tanghali na dyan, dadami na talaga yung mga tao. Ang hinahabol talaga dito guys, kung bakit maaga kami pumupunta dyan. Kasi nabasa ko sa isang review na maganda pumunta before mag-sunrise kasi bukas siya ng 6 gano'n. So, mag-sunrise dapat makikita mo diyan guys sa dome na 'yan, yung dome nakikita niyo 'yan, tumatama diyan yung ano, yung sun rays gano'n, diyaan. Makikita diyaan sa may dome na 'yan, unti-unti 'yan siyang maiilawan ng araw. Hindi ko ba naisip guys, winter season pala ako pumunta. Imagine mo, winter season ako. This is like ano, this is like November. Yeah, mga katapusan ng November pa, December na 'yan. So, wala palang sunrise na mangyayari, guys, kasi puro ano, puro chilly fog 'yan, fog yang nandiyan sa paligid. Ayan, alam niyo guys, naghintay talaga ako na umabot. Sabi ko, 7:00 naman ito, wala pa man naging sunrise. Tiningnan ko talaga yung ano, alam mo ba, lumitaw yung araw, patanghali na, mag-10:00 na ng umaga, saka pa lumitaw yung araw. Pero wala na siya yung ganong sunrise na ganon kasi nasa ano na siya malapit na siya mag-noon. Ganon. So, hindi ko malang naisip na winter season pala, hindi pala summer yung pagpunta ko. So, ayun, bali, wala na yung ganon. Eto na nga, matutuwa ka na lang kapag makakita mo dito kasi usually yung mga lalakaran mo dito, ayan, pababa pa lang ito, sa entrance pa lang tayo. Ayan, dun pa talaga siya. Itong Taj Mahal pala guys, naka ano siya, naka-gate siya, gated siya. So meron siyang tatlong entrance. Pero ang utilize lang pala talaga is yung ano, main entrance lang talaga at saka yung sa may ano niya banda dito sa gilid, sa may left side niya kapag kaharap mo dito yung Taj Mahal. Yung sa right side hindi siya ni-utilize, hindi siya ginagamit. Ayan. So malayo pa 'to guys, itong ano, itong Taj Mahal talaga mula sa main gate. Ayan, makikita mo naglalakad pa yung mga tao. Yan, may garden, may ano pa yan diyan, merong mga fountain. Ayan, may mga maraming tanim. And yan yung mga upuan diyan na napakasikat na kapag may pumupunta umuupo diyan tapos nagpapa-picture na kukuha na background yang Taj Mahal, yang fountain yan, gumagana pa yan. Via ano lang yan guys, via gravity lang yan dati kasi wala pa namang pump, walang mga motor pump dati para magkaroon ng pressurized water para gagawa ng mag-ano ng fountain. Yan, via gravity lang daw yan siya ginawa dati. And tiningnan ko talaga, inano ko talaga, tawag dito, tinrace ko talaga yung mga pipes niya. Totoo nga, may tangke dun sa kung saan nakalagay yung tangke and then dun sa taas yung tangke ng water. So kapag naka-open na yan,
So, via gravity, ayan, diyan lulusot sa mga fountain na yan. Ayan. And of course, hindi tayo mag-aaksaya ng oras or panahon para hindi natin malaman yung, siyempre, yung story, yung history nitong Taj Mahal kung bakit ba siya na ano na nagawa. Ito yung mga kasama ko o mga ano, galing sila sa South America. Yan, yung friend ko na to, ayan, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ano siya, galing siyang Colombia. Ayan, so magkasama kami sa hostel. Ayan, so magkasama kami buong mag-araw diyan para mag-explore sa may Taj Mahal. So itong Taj Mahal na to guys, ginawa siya between 1631 until 1648 siya nakumpleto sa order ng Mughal Emperor na si Shah Jahan para sa kanyang pinaka-favorite at pinakamamahal na asawa. Ayan, kung makikita niyo sinabi ko kanina sa una natin na part na ito talaga yung symbol ng India and one of the masterpiece na World Heritage natin na sa kasalukuyan ay buong buo talaga siya at parang bagong gawa lang talaga siya kapag makita mo talaga siya sa personal. Ayan. Itong ano na to guys, itong Taj Mahal na to guys, is located siya sa right bank ng Yamuna River. Sa likod nito, yan sa likod nitong Taj Mahal na yan, yung Yamuna River. So yung Yamuna River guys, ano pa yan siya, malawak, malaki siya na ilog at the same time mahaba talaga yan siya. Galing pa yan siya sa Delhi part, sa Uttarakhand, sa kabilang mga state, ganun, papunta diyan talaga and magme-merge yan siya ng Ganga or Ganges River, ganun. So, ano siya, tawag dito, almost 17 hectares yan siya sa may, located po itong Taj Mahal sa may Agra, sa state ng Uttar Pradesh. Ayan, so ginawa siya para sa memory ng kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. Tapos nag-start yung construction niya, sabi ko nga kanina, 1632 and nakompleto siya noong 1648. So may mosque na din siya, may guest house, and then yung pinaka main gateway niya yung sa south kanina sinasabi ko. Tapos may outer courtyard siya and may mga cloister din siya na inad noong 1653 AD. Ayan. So the existence of several historical and Quranic inscription in Arabic script had facilitated setting the chronology of Taj Mahal. For each construction, masons, stone cutters, and layers, carvers, painters, calligraphers, dome builders, and other artisans were requisitioned from the whole of the empire and also from the Central Asia and Iran. And then, ang architect pala nito guys is si Ustad Ahmad Lahori. Siya yung main architect ng Taj Mahal. Ayan. So, nakita nyo yan. Ayan, oh. Ano yan siya guys? Synchronized talaga yan siya. Yung apat na tower sa gilid niya. Tapos yung dome, tapos yung maliliit. Synchronized talaga yan siya. Kumbaga parang yung ba, yung sukat niya, yung measurement niya, kung nandiyan mo makikita talaga yung symmetry niya, makikita mo. Kaya nakakatuwa talaga siya tingnan. And nakita niyo yan guys, yung buong yan, puro white marble yan. Kaya nasabi ko sa inyo kung gaano siya ka-elegante, kung gaano siya katawag dito, ka mesmerizing. Kasi gawa siya sa marble talaga, grabe talaga. At saka makita niyo mamaya, ipakita ko sa inyo yung pinaka-detail, yung closed up na niya, na details ng carvings ng ng marble na yan, yung mga tawag dito, yung mga ukit-ukit na yan at saka yung mga pangalan, saka mga design dyan guys, kaliliit talaga pero kitang-kita talaga, sobrang detailed talaga. Kaya natutuwa talaga ako na i-share ito sa inyo na parang once in a lifetime na ma-experience man lang na maka-tour dito, tawag dito, bisita dito na napakasikat siya na World Heritage na gano'n. And hindi talaga ako nagsisisi na nagising ako ng maaga and I spent almost like 4 hours dito kasi gusto ko siyang isulitin talaga, lahat ng sulok, lahat ng gilid, lahat ko gusto ko siyang basahin, gusto ko siyang tingnan. Kasi 'di ba minsan lang naman tayo pupunta. So, 'yun yung plano ko. And sa mga next na part guys, ayan, gusto kong i-share sa inyo, ipakita sa inyo talaga yung iba pang part ng history na ito and of course, yung detailed
niya, malapitan talaga. Ayun, so bye-bye muna and abang-abang po kayo sa ating part 2. Dhanyavad.